Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, huli, walang lusot, takot sila, finish ka na BBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Bakit dini-impeach? Ba't ginagastusan ng ganyang kalaki? Eh, paano ngayon yung confidential fund ni Marcos? 4 billion. 4.5 billion. Taon-taon. Paano yung confidential fund ng mga senator, mga congressmen, ng lahat, ng ahensya? Si Inday lang ang may kasalanan. Huwag nyo kami niloloko. Huwag nyo kami niloloko. Yan, di ba? You can Yung Confi Fund ni BBM, ni Boeing at ng iba pang mga may confidential fund. Ngayong mayroon na pong, 'di ba, na may kaso for example, 'di ba, si BP Sara. Patungkol pa sa paggamit ng confidential fund. 'Di ba, dapat mga kababayan buksan din yung kanilang mga confidential fund kasi higit na mas malaki ang kanilang confidential fund kesa kay Vice President Sara Duterte. not prove Inday Sara guilty. You cannot. Correct. Kasi walang ebidensya. Para makuha niyo ebidensya, kailangan pagsalitain niyo yung mga involved na tao. Eh, anong makukuha niyo doon sa mga involved na tao? Bongbong Marcos, alam ng langit kung niloloko mo lang. Sa bawat sign of the cross mo, sa bawat salita mo sa taong bayan, alam na niloloko niyo lang. Lahat kayo. Correct. Puno mga animal kayo, kunwari kayong mga mababait, mga animal kayo. Mukhang Saan kayo santo. ngayon? Di ba? Naghirap ang mga Pilipino. Sumingit ng konti sumilip kanina ng konti ang araw pero umulan pa rin. Nawayin sa mabuti kayong kalagayan, lalo na yung mga nasa low-lying areas. So, talagang piting na piting. Ghost month kasi, di ba, pagka ghost month, malas-malas. Ghost month, August, August, 13 hanggang August, September, ek, 10 yata, mga ganon, mid of September. So, in-expect mo, dapat expect nyo na ulan-ulan na yan. Tuloy-tuloy yan na ulan. Rainy season Ang masama dyan, yung mga ghost project. Mga ghost project, sa dami ng ghost project, ayan, baha. At yung mga ibang project na substandard ang materyales, kulang sa bakal, Check na. kulang sa filling materials, imbis na batong ginamit, lupa ang ginamit. Mga walang niya So, ghost month na nga, ulan-ulan, kaya yan ang naranasan ng mga tao, baha-baha tayo, baha. Correct. Yung sa mga nasa bundok naman, landslide. At to make it worse, so ghost month, na maraming ghost project na nagresulta dyan sa mga baha na yan, grabing pinsala, perwisyo sa mga kababayang Pilipino, gino-ghosting pa tayo. Correct. Walang pakialam talaga So yan, magdusa tayong lahat ngayon. Yun yung So, boto pa ninyo yung mga gago, mga pulpul, yung mga hindi karapat-dapat. Boto nyo sa susunod na eleksyon. Boto Baka nyo. maniwala At yan, yung mga mga ibang politiko kababayan. ngayon, ang iniisip 2028. Boto ninyo mga loko-loko. Ang problema sa sistema natin, kahit gugustuhin mong tumakbo, mag-serve ka, kasi ang kunyari, kayo, ang tingin nyo, karapat-dapat kayo, hindi kayo mabibili ng pera, hindi kayo makukuha sa mga sindikatong korap. Ganun pa rin Hindi naman kayo mananalo. Correct. Kasi ang Pilipinas, ang eleksyon dito, parami ng pera o paramihan ng botanteng masa. Correct. Magnitude, pero kaya ang kamot yung doktor paano nangyari yun? Hindi nila maisip kung basta
miraculo daw yung nangyayari sa akin. Doktor na nagsabi, with all the scientific know-how, with all the ek-ek na pagkaalam niya, you're one lucky son of a bitch ang sabi sa akin. Kasi sa tagal ng profesyon niya, yung dami nung dadaanan, ugat, muscle, tsaka vertebrae, yung spinal column, yung kumukonekta sa bungo dito, no? Sa pool sa pool talaga pinakita sa akin yung x-ray. Sayang, saan ba yung mga, tinago ko yung x-ray nun. Tinago ko. Somewhere in my ball piles, no? Loren, pwede namang Ontiveros, o pwedeng Lacson, Soto. Kayo, you go out of your way. Hindi yung nakasilong kayo sa isang magandang mansyon, okay, sa isang bahay ninyo na mainit, very cozy, and then makikita niyo yung constituents. Make it a point. Alam niyo, pagka umikot ang gulong, pagka naibalik natin yung Senado, no, I was thinking, the thought just came to my mind, ano, pagka ganyan, I would expect all governors, all leaders, everyone, pagka-revolutionary government, I would expect you, pagka kayo bumaha, lahat ng mayor gusto kong madinig because I will have the intelligence agencies monitor lahat ng kilos ng lahat ng politiko kung nasaan kayo pagka may sakuna. Kung kinakailangan kayo maghukay doon sa mga landslide, maghukay kayo, walang niya kayo. Hindi, mga ang feeling ninyo, importante kayo masyado yung mga buhay nyo. Paano yung buhay ng mga bumoto sa inyo? Ha? Kaya let it be a decree. Let it be a... kasi mga kabayan, dito sa Pilipinas, no, imbis na... Kasi feeling nila pag nakaupo na sila, feeling nila untouchable na sila, di ba? Feeling nila para silang hari, mga kababayan. Pero sa totoo lang, utang na loob nila yan sa taong bayan na bumoto sa kanila, di ba? Hindi sila ang hari. Walang hari sa Pilipinas. Itong mga nandiyan sa gobyerno ngayon, kung iisipin, kung aanalisahin mabuti, kayo po ay trabahador ng taong bayan. Diba? Kayo po ay empleyado ng taong bayan. Kaya dapat kayo ay magtrabaho. Hindi kayo yung porque nandyan na kayo sa posisyon ay para na kayong mga hari. Diba? Pero ganun talaga dito sa Pilipinas eh. A sort of a law natin, no? Baguhin natin mga kababayan. Pagka may sakuna, pagka may mga earthquake, ganyan-ganyan, putya, yung mga politiko nasaan? Wala eh. Wala. Sino ba yung mga politiko nakikita nyo na tumutulong ngayon? No? Kaya nga tapos hanap kayo ng mga pondo-pondo. No, walang pondo-pondo. Kanya-kanya, reservist man kayo lahat. Sige. At ayusin na natin yung reservist na yan. Mamaya, tapik ko yan mamayang gabi. Pagka nakablog ako, tapikin ko yung mga na yan. Yung mga reservist na yan, mga rangko, medalya. Uulitin ko yung mas may gusto ako sabihin na hindi ko nadidinig eh. No? So, mamaya, samain talaga yung mga dapat samain. Surprisingly, nung sa Batangas ako noon, direct hit yung Batangas noon. Tanggal yung kapitbahay, tanggal yung mga bubong, tumbahan yung kanila, yung aking mga tanim. Hindi. Pero I would attribute it to God's miracle again. Sabi ko, yung rally, mag-ipon kayo. Pag-ipunan nyo. You have so much time para pag-ipunan. Matagal pa impeachment na yan eh. 20 pesos a day. Kung kaya yung 50, 50 nyo. 1.5 a month yun. Yung 20 pesos, 600 yun a month. 20 times 30 days, 600. Dalawang buwan, nakaipon ka, 1.2. Huwag nyong galawin. Naka-standby ka na. May gamit ka, may backpack ka. Nandun lahat na kailangan nyo. Parang kung meron ng may sumigaw dyan ng evolution for change, di ba? Evolution. Gusto yung magtanim kayo? Gusto yung walis kayo ng basura? Yun, may application ba? Kung evolution na sigaw, nandiyan kayo, kaya nyo. Hindi yung wala kami pamasahe. Mga bansa na pinag-uusapan natin hingi pa kayo pamasahe. Kaya walang gana ang Pilipinas. Marami na kayang mga nakausap ako na sirang-sira na yung inis na.
nagsasapalaran sila, sarili nilang gastos, nasaan yung iba? O, di ba? O nga naman. Kami nga, gumastos ng gumastos pa eh. Kaya nga, wala talaga mangyayari dyan. Iba naman, may nagpapanding, binubulsa naman yung pera. Nako. Kurakot talaga. Puta yan lang yan. Mangangako sa mga tao, ganito, ganyan, ganyan. No? Tapos pagka nandun na, sir, yung ano namin, 1,000 namin. Ano, wala eh. Binigyan naman kayo ng pera. O, ano nangyari sa pera? Kaya ang sa akin, mga kababayan, paano ba ginagawa yung dam? Di ba, barahan mo yung dinadaan ng tubig, tataas yung tubig. Ayun, dam. Meron ka ng reservoir. So, ang ano dito, tignan dapat yung topographic map, which is elevation, ng lahat ng area, and then mapinpoint mo, yung engineers kayang gawin yan. Correct. Siguro yung MMDA may mga data na ganyan, yung wala. Papadala ka pera, mauubos lang sa repair eh. Sirala ng gamit mo. Po yan, may mga hospital pa dyan. Ay, nako. Kaya nga, and then itong gobyerno, iwas pusoy. Kayo, pusoy, animal nako po. kayo. Di ba nakakainit ng ulo? Nakakainit ng ulo because when you hear the people crying, when you see the blogs, no, you see the videos na ayaw pang i-full reporting ng Mainstream. mainstream media. Kasi kanila rin yung mainstream media. So, nakakainis talaga. Correct. Let it be a policy later on, pagka umikot ng gulong, from a revolutionary status and then to a transition na doon na tayo, forward na tayo. Every time may ganyan, dapat yung mga politiko natin, visible sila. Yung mga executive ba. Nakareserba nga yan eh. Para kung gusto niyo sumama sa Pilipinas na baguhin ang Pilipinas, makakasama kayo, hindi kayo naghihintay ng penging baon, penging ano, wala kami pamasahe. May mga nagsasabi sa akin mga leader dati, nung FGF pa, tapos SFGF, ngayon, tapos yung iba-iba pang mga grupo, nakakainig daw ulo, kailangan natin ng pera, kailangan natin funding, putang ng funding yan. Kami nga sa SFGF, FGF, dapat ang ano namin sariling kayod voluntary. Pero kakarali ng kakarali. Kaya ako sinasabi, wag sumama na sa rally. Kasi nga, nagagastusan tayo kailangan may mga magsasabi, affiliated, mga affiliated, magdadala kami 1 milyon na tao. Babanatan ni Colonel Metran, kailangan namin ng 35 million. Pucha 35 million. Nagtitipid pa yun, 35 pesos ang tao. Tapos sasagutin mo 1 milyon ng tao. Sabi ko, hindi, wag. No, erase. Wala. Kanya-kanya. Hindi kami sasama sa rally. Wala kaming pondo. Hanggat ang rally lang namin kung sino lang makakasama. Sipin mo, 1 milyon na tao, ibababa mo mula probinsya, tapos nun 35 million. Kaya nga yung mga kausap Mahirap din mga kabayan pag ganyan, no? Kasi walang kasiguraduhan no? Hindi rin naman bababa ang hinayupak na yan kahit pa mag-rally, kahit pa lumuwa kayo ng dugo dyan, hindi yan bababa. Kasi nga, sabik na sabik sa kapangyarihan mga kabayan. Maraming nag-ano doon na hurt, no? And hindi ako payag doon. Hindi ako payag doon sa ganon. Huwag mo murahin ng langit because you're testing the resolve of God. Mahirap yun. Para yung sumikat, no? Para yung image mo, mabolster mo. Hindi na kailangan. Be confident that if God is with you, God will be with you. You don't need this service, you don't need your media Mileage. Group. Okay. You don't need this mga image build up.
be confident. If God is with you, hindi ka maano. Kahit anong paninira gawin nila. Yung maninira sa'yo, yun pang mamamatay. Oo. Yung pa Tulad ng nangyayari ngayon mga kababayan, di ba? Todo-todo po ang paninira nila kay Vice President Sara Duterte, no? Pero yung mga naninira sa kanya, yun ang nasisira sa taong bayan. Ibiruin mo mga kababayan from the very start ng kanilang pag-upo, di ba? Binanatan na agad si Vice President Sara Duterte until now. Pero tingnan nyo naman yung mga ratings mga karibin natin ha. Yung mga naninira kay VP Sara, imbis na tumaas, sila yung bumababa. Si VP Sara ang tumataas ang ratings. So ganyan po maglaro mga kababayan, no? Ha? Ganyan po maglaro ang tadhana. Yeah? pang malulubog, yung pang maghihirap at buong pamilya niya. Correct. Kaya yung mga ganyan, mga Pilipino, kayong mga vlogger at mga Pilipino na dito nagko-comment na mga troll ano ko lang sa inyo, ang pleading ko lang sa inyo, tigilan nyo na. Tigilan nyo na yan. because ina-attract ninyo yung paghusga ng langit sa inyo. Pati pamilya nyo idadamay. At tigas ng kukote nyo yun, titigas ng loob ninyo eh. You are challenging God's power. No, you're challenging. Kasi yung matitino ang binibira ninyo eh. Yung mga tahimik binibira ninyo, yung mga walang kasalanan. Pero kayo tumatanggap kayo ng pera. Speaking of binibira mga kababayan, teka lang, meron akong dito eh. Teka lang hindi ko agad na prepare Buti na lang napaalala dito ni Kap Dado mga kababayan. Teka lang. Ito kasi may nakita ko, no? Pare mga kababayan, nako. Parang nakakahiya sumimba sa kanila sa ganitong klaseng pare, di ba? Tingnan niyo to Ito. Yan no. Napalaki natin Yan ulitin natin. Yan convict VP Sara now. Ayan father yan mga kabayan. Ay grabe naman father. Ilang maleta ba ang ano mo? Yan People's Impeachment Movement daw sila. Convict Sara now. Ano bang klaseng pag-iisip to father, no? Dinadamay mo pa yung mga tao dyan. Yung mga naniniwala, no? Sa simbahang katoliko. Dinadamay mo pa sa kalokohan ninyo. Convict Sara now? Bakit? Anong kasalanan ni VP Sara? Paki-explain naman po. Di ba? Paki-explain kung bakit hindi rin pwedeng i-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Paki-explain kung bakit si Sara ang dapat ma-impeach at hindi si BBM. Ayan Sutana ang tawag dito, di ba? Sa likod ng sutana ninyo, Father, no? Mayroong pagka-demonyo eh. Di ba? Yun po yung nakikita ko dito sa likod ng malaanghel na pormahan ninyo. Ay may nakatago palang demonyo, mga kababayan. Ay grabe. Anyway, ito mga kababayan, pasadahan din po natin tong si Attorney Rowena Guanzon. Ito mga karabin natin. Oo nga, nagrekanta. Attorney. Kwan sa kuno daw is a resurrected man. Talaga naman itong si Gutesa. Nakita ko lang yung statement niya Kaya ang dami tumatawag. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero.
Kaya pati ako, Nadamay dito. oo, parang Damay ibig na rin. sabihin kasama ako doon sa conspiracy Oo. ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Sinungaling. Walang pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Ano baka ko dyan? baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala. Hindi oo. na siya naging visible. Attorney. Ang tago siya, pinatago siya. Correct. Sigurado naman, hindi naman ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oo. Diba? Kasi nag-testify na siya under oath. Under Oo oath. nga, eh. oo Kung nga. pinapit lang niya, walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Tama. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat, di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Kaya, sigurado na maleta siya. Maleta yan. Si For sure, Gutesa. maleta yan. Okay. Pero sa tingin mo rito, attorney, kasi nung una mayroong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sunod-sunod eh. Sa Maleta tingin mo, yan, sino attorney. yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa mga unang testimonya? Sabi mo mga under oath si Gutesa. Sig sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Dirty sino ba ang tactic siya. beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaligtad ng Oh, apat sino? na yun Sino ng nga ba? Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Martin. Ayun. So, kung Si sino Martin yung Luther. beneficiary niyan, siyempre siya yung pagdududahan natin. Correct, correct. Siya yung may ano nito. Nako, Na si Martin Luther pala dapat Pero, pagdudahan dito. di ba, kasasabi lang ng presidente, mga kababayan, na malapit na si Martin eh. Di ba? Kakasuhan na eh. na Kapal na pwede mukha silang mo. Parang nakakapagduda ang lahat eh. kasuhan, yung apat na yun, na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Oo, edi namin nila na kasabwat sila. So, una nila ang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Correct. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa Ang bayan. husgado kung Sino totoo nagsisinungaling? ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi, yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong Basura. piso na kickbackan. Oo. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung apat, meron pang ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes at utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Ayun. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na Correct. supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Malayo na. Okay. bakit hindi man gagawin yung salaysay niya? Pero eto mga kabayan, no, nung unang salaysay ni Gutesa, hindi siya pinaniniwalaan ni Lacson. Di ba? Hindi siya pinaniniwalaan ni Lacson. Bakit nung bumaliktad na, kung kailan bumaliktad mga kabayan, pinaniniwalaan na ni Lacson si Gutesa? Aba.
Teka lang, Lacson ha. Mukhang nandyan ka na naman para may protektahan ka. Sino ba yan? Mhm. Okay. Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Correct. Tsaka, mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaliktad yung 4 na Marine at pagbaliktad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito Si Martin. ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero, doon mismo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba, na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating speaker. Baliktaran eh. So, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He you cannot be named. Ano ba? Minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Eh di matagal na po yung zona na yan. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Wala naman. Oo. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na Ombudsman Yan. na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Si Martin Luther. Ngayon, Ayan, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya. Correct. Makukulong ni Martin Romualdez. Makukulong yan. Lahat ng bumaliktad na Ingat-ingat Marines, ka, administration, Gutesa. kulong. Aralang mabuti kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, Ninakaw. ginawa niyong plunder. Yan pa Correct. si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe. Wala nang parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Di ba? Kaya dapat patunayan ng ombudsman sa atin para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung 4. Parang nagugulumihanan, ano? Dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Parang Kung hirap ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood Correct, control funds corruption. Di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre. Kaya gusto rin niya na makulong si Martin. Di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng ombudsman eh. Kung hindi siya, kung makikialam siya eh. So at the least, hindi siya nakikialam, ombudsman. And, to his credit, Ombudsman Remulla, pag tinuloy niya ito, believe na ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso, itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba, sa video niya, na I will not go alone. Correct. I will take you with me. Marami akong alam sa Magtuturo administrasyon din siya. nito. Siyempre, magtuturo yan. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din Napakabobo naman, napakaingot naman ni Martin kung siya lang ang magpapakulong, di ba? siya, edi magturo na rin siya, hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. O di sige, pero kulong muna siya. Unfair naman yun. Pero paano mga kababayan kung gawin nilang sacrificial lamb, Itong si Martin Romualdez, o sige, magpakulong ka. Kami nang bahala dito sa labas. Basta dyan ka lang, magpakulong ka lang dyan. Umamin ka lahat, aminin mo. Okay? Absuelto na yung natin, yung nanakaw natin. Basta magpakulong ka lang dyan. Diba? Para kung ganun po, gawin nilang sakripisyo. Diba? Isakripisyo nila si Martin Romualdez. Kapalit ng mga bilyones na ninakaw nila. Diba?
Kasi magre-restitute din naman yung si Martin eh, di ba? Tulad ng iba. Kaso nga lang, yung millions magiging thousand, yung billions magiging millions lang. Ha? Porsyento lang ng ninakaw nila yung isa sa uli, mga kababayan. So, mayroon pa rin sila, di ba? Mayroon pa rin silang paghahati-hatian kung baga. Ha? Eh, yun ang mahirap dito. Kung hindi po ikanta ni Martin, no, itong si BBM nakasabwat niya. Pero ang sabi nga ni Saldico, mga kababayan, may pag-asa pa rin tayo si Saldico, di ba? Sabi ni Saldico, the President and the former Speaker, Martin Romualdez, ang mastermind. So meaning, mga kababayan, kahit hindi man isama or kahit hindi man ilaglag ni Martin, hindi pa rin magbabago ang perception ng taong bayan na si President Bongbong Marcos Jr. ay isa sa mga mastermind dito po sa flood control na ito, mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga karabin natin? Just comment down below. Maraming salamat po.